timing. Hindi tayo grabyado ulit. Kaya umuwi ulit. Ito talaga yung dapat gawin ko lagi. Yan po mga tol. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. Mapagpalang pa umaga po. Nandito pa po ngayon sa aking tulugan kagabi. Doon po ko natutulog kagabi sa unahan. Bago lang po ko nakagising. Hindi po ako nakabidyo kagabi kasi nagtatago talaga ako. Dami kasing kalaban talaga. Nainkwento ko kahapon yung dalawa akong naikwento din. Kakaiba yung isa, parang ninja gumalaw yung isa. Magaling sa martial arts yung isa. Mga tol, bago lang po ako nakagising po. Yan ang problema dito sa nataguan ko po kasi sobrang kapal ng damo na sa pinasukan ko sa ilalim. Ito mga tol, sa sobrang pagod ko po kagabi. Hindi na po ako nakapag-video. Nakatulog lang po ako. Sinikir ko naman po yung kalagayan ko na siyempre na hindi ako makita. Madali makita. Kasi nasa ilalim po ako ng kapal na damo. Ito po, nagising po ako sa anong oras na ba yun? 4 AM ng umaga. Paaga na po. Kalungkot po ay yung gabi ay biglaan pong umulan. Buti na talaga ay yung napagtaguan ko ay makapal yung damo. Kaya di po ako masyadong nabasa. Yan, ito ang zipper ko. Wala naman problema dito. Parang malayo-layo na to sa mga bandido. Yung mga bantay, yung mga nagruronda. Hintay lang po ako ngayon ng lumiwanag na po. Kasi malapit na po ang liwanag. So, nasa bundok ka talaga ay napaka-ambon. May ambon po. Sarap ng tulong ko po kagabi. Buti na lang walang nangkan sa atin. Ito po bago po. Hantay lang po ako ng liwanag po mga tol. Paglakad natin ay makita natin yung ano yung nasa unahan po. Talagang hindi na po ako padalos-dalos po sa paglalakad po. Kailangan na magmasid talaga. Bago. Grabe po yung dinadamdam ko ngayon ng mga masakit yung mga katawan ko po. Nilalamig ako dito sa bundok. May mga pamaol pa ako. Ilang araw na po kami naglalakad. Ako naglalakbay. Ito po yung nandandam ko. Wala pa po kasi akong kain na kanin na kinain. Kinakain ko lang yung kapayas pa lang. Yung papaya. Siguro mamaya pag lumiliwanag hanap siguro ako ng gusto kung saan pwede na makapagsaing talaga. Sana may makuha tayo na lighter, makita tayo na lighter. Makita tayo na may langgam na naman.
patayin muna natin yung flashlight natin. Yan po, maliwanag na po mga tol. Napaka-ambon po dito sa bundok na ito. Kata tayo. Tandahan lang po sa paglalakad po. Talagang hindi pwede na magmadali tayo palagi. Kaapak ako ng landmine. Ito yung talagang dapat pag-ingatan na hindi ka makaapak ng landmine dito sa gubat. Ito sitwasyon. May langgam. Siguro tayo makita niyan. Grabe talaga itong pagsubok na ito. Yan din yun. Hindi kasi tayo pwede na magpailaw kasi ngayon na oras ay mata na po yung mga kalaban. Nagmamasilapit na din po yung mga kalaban ngayon. Nagmurunda na. Malapit na po mag alas 5 ng umaga. Medyo maliwanag na pero dahil sa ambon ay di masyado makita mo yung katutunguhan. Ibang kapal ng ambon. Ito yung sunahan. Ay, langgam. Ayaw ko sinusundan, diba? Parang nagmamasid yung langgam. Salamat po. Miliwanag na po. Tapo muna ako. Sarap sana dito sa bundok sa ganitong kalagayan eh. Sarap uminom ng kape. Pero wala pa po talaga akong nakikita na mabibilhan dito na pagkain at tubig. Tinitiis ko lang po. Gabi po bigla ang umulan, nakadiskarte ako, nakahanap ako ng paraan na nakadimdim ako ng tubig ng ulan. Iniis ko na lang kahit mapait. Ininom ko na lang kahit mapait, kasi hindi na po talaga kaya yung uhaw. Ito po yung dinaramdam ko ngayon yung dito sa tutunlan ko. Parang Makati po, parang yung ubo yung patutunguhan ito ba. Buat sipon na yung may sipon na po ako dito sa kwan, parang uubuhin po ako. Yan po. Maliwanag na po. Dito lang muna ako siguro kasi dapat talaga ay lalakbay ako. Dapat talaga ay maliwanag na, mawawala na itong ambon. Palipas oras na po ako muna dito sa pwede pagtaguan dito sa ilalim. Diyan sa ilalim.
kapal na damo. Hindi tayo makita ng kalaban. Po, umaga na po talaga kasi ang dami na po na tumitilaok na manok sa gubat. Yung mga ihala sa gubat na mga wild chicken. Masarap sana yan kainin pag makahuli tayo, pero ganyan sa ngalan pa lang wild chicken. Sobrang hirap hulihin yan kasi hindi yan parehas sa manok Bisaya, ang mga manok sa mga syudad na anad. Yan, may iglas, galaxy yan. Lakas din yan lumipad, nakita ng tao. Ang sumusulbong lang yan. Lumipad yan ng biglaan. Hindi yan madali na makuha yung manok na yan, wild chicken. Ang hirap yan. Sarap sana yan ni ulam pag makasaing ako. Pero problema talaga, lighter talaga yung problema. May lighter lang sana. Sana ay kahapon pa ako nakapagsaing. Parang natutuyo-tuyo na po yung kuwan kahapon, yung mga sanga ng puno. Pwede na pong panggatong yun. Pero gabi bigla na naman umulan. Ngayon siguro mahihirapan talaga kasi nabasa na ulit yung mga kahoy. Yan po, niliwanag na po talaga. Dito lang siguro sa unahan magtago. Maganda po dito mga tol kasi yung mga damo dito makakapal. Hindi ka talaga makapagtago dito na hindi ka makikita ng kalaban. Ang ambon, grabe ang ambon. Hindi ka talaga makapagtago dito na hindi makikita ng kalaban kasi hindi kang sumuksok sa ilalim ng damo. Sumuot ka sa ilalim ng damo, hindi ka makita. So, ganyan na lang po yung paraan na naisip ko. Tago yung sumuksok sa ilalim ng damo. Bisa na nga makita ko na si Badbads. Kamusta na kasi ang sana ay safety din siya kagabi. Kung saan man siya naroon. Sana ngayong araw na ito, kung mamaya ay maabutan ko na po yung sinabi niya location saan. Ang hirap talaga pag wala kasama. Yun po palagi sinasabi ko po kasi yan po talaga yung napakahirap na sitwasyon dito sa bundok pag nagkahiwalay-hiwalay kayo ng kasama mo. Yan ang pinakamahirap, yung mahiwalay sa kasama mo. Kasi mahirap nang magsusulo po. Wala ka pong kausap at delikado po talaga isa ganito critical na area na alerto yung mga kalaban, nakakalat po. Sobrang lisod, sobrang hirap. Di kaagad makapag-penetrate, di ka kaagad makapag-kilos kasi di pwede na padalos-dalos po. Salamat po talaga, niliwanag na po. Sobrang sakit talaga sobrang kati talaga ng tutunulan bubunlan ko.
Pero tiis lang po talaga. Hindi siguro akong lumakad dito. Hindi pa po. Hindi pa pwede kasi ang ambon. Antayin siguro na lumabas yung init, lumabas yung haring araw. Mawala yung ambon kasi di mo makita yung unahan. Ganyan, di mo makita. Di mo makita ba kung ano yung nasa unahan. Lalabasin muna natin yung init siguro bago ako lumakad. Dito lang muna ako, yung palipas oras na po ako. Kailangan talaga nating humanap ng timing para hindi tayo magrabyado ulit, hindi tayo mahuli ulit. Yan po talaga yung dapat gawin po palagi. Yan po. Dito po muna ako ngayon sa damuhan na ito. Susuksok muna ako dito sa damuhan na ito para safety po. Yan po mga tol, hindi po ako talaga nakapag-video kagabi kasi sa sobrang pagod po ay nakatulog ako sa ilalim ng damo. Pinagtaguan ko po. Buti lang talaga ay hindi ako masyadong nabasa. Umug pa po yung t-shirt ko po, pero okay lang po ito. Nakatulog po ako ng maayos gabi. Kanina nakagising din ako kanina ng mga 4 PM. Ngayon ay 4 PM. 4 AM pala. Ngayon ay mga 5 AM na po ngayon. Lumiliwanag na po. Yan po mga tol. Palipas oras po muna ako dito sa damuhan dito. Tago muna ako. May mga kalaban na magruronda na naman. Kailangan na safety talaga yung buhay ko. Para mahanap ko na po yung mga kasamahan ko. Mahanap ko na po silang lahat. At kung sino man sa kanila yung una kong makita, o makita nila ako, ay laking pasasalamat po. Magkikita-kita kami. Pero hindi ko po kinalimutan po na magdasal palagi po. Nanalangin po ko palagi sa Panginoon po. Ganyan. Makita ko na sila. Paligtas na po namin yung aking mag-ina. Yan po mga tol. Gagapang na pa ako siguro dito sa ilalim. Dito lang po ako nagtatago lang ko, din lang ako pa ilalim sa damo. Dito lang ako nagtatago na lang ako. Lipas oras. Masid lang po muna.